Day 2 ng ating special London coverage at hindi makukumpletong pagbisita ng unang hirit sa Italy kundi natin pupuntahan ng St. Peter's Basilica. Live tayong ililibot dyan ni Susan Enriquez. Susan? Igan, pasado alauna na ng madaling araw at andito pa rin tayo sa St. Peter's Square dito sa Vatican City at kung makikita nyo sa aking likuran, ayan may ilaw pa rin po itong St. Peter's Basilica at kahit nga madaling araw na talagang may mga dumarating pa rin ho dito mga tao at magpipicture taking sila. Siguro sa kanila ito yung magandang pagkakataon na parang kung gusto nilang maging maluwag yung paggalaw nila at kaunti lang yung mga tao. Ito nga, yung ganito mga oras. Pero ang pangyayari ho ngayon, napakalamig kasi sa mga oras to, Igan, ano? Kanina nga, ngayong hapon, hanggang kanina ay umuulan dito, kaya napakalamig nung nating nararamdaman. Pero sabi nga, ito hindi dahilan para hindi natin pasyalan itong St. Peter's Basilica. Ito yung isa sa mga dapat ninyong gawin sakaling kayo ay mapupunta dito sa Vatican City at nalibot na nga namin yan. At ito ipapakita ho namin sa inyo kung ano ang nasaksihan namin sa loob ng St. Peter's Basilica. Sentro ng Katolisismo. Dito sinasagawa ang maraming mahalagang okasyon ng simbahan. Tulad ng kanonisasyon ng mga santo, Omnipotentes, Patris, maging ang pagluluklok sa Santo Papa. et Spiritus Sancti. At pag bumisita sa Vatican, hindi siyempre pwedeng hindi libutin ang napakagandang simbahang ito, ang St. Peter's Basilica. Isa sa pinakamalaking simbahan sa buong mundo, ang St. Peter's Basilica ay may lawak na mahigit 22,000 square meters at kayang mag-accommodate ng 60,000 katao. Sa loob ng St. Peter's Basilica, mamamangha ka sa napakagandang disenyo. Detalyado ang mga ukit sa dingding at ang mga work of art, makapigil hininga. Pinalad tayo na makapasok sa loob itong basilika. Ang napakagandang basilika. So parang pag napasok mo yung loob niyan kahit paano yung marirenew yung about yung faith mo, lalo malalaman mo yung history. Nakita natin diyan yung isa sa mga gawa ni Michelangelo, yung La Pieta. Made of, po ito, marmol. At sinasabi na dahil sikat na sikat itong imahe na ito ng La Pieta, ito ho yung nagpapakita na hawak ko ni Mama Mary, si Jesus Christ. Mula no siya ay ibaba doon sa krus na pinagpakuan sa kanya. Ito yung duguan na siya at wala nang buhay. Siyempre, itong St. Peter's ito Basilica, ito ho yung parang naging inialay dito kay St. Peter. Kaya doon ho sa loob, makikita natin yung mga meron ho diyang imahe, rebulto ni St. Peter na gawa sa bronze. Life size ho yung laki nito. At sa dami ng pumupunta rito at humahawak doon sa may paanan niya, ano na ho siya, parang kuminis na yung paanan niya. Dahil nga yung halos lahat ng pumupunta dyan, humahawak doon sa image. Matapos maging santo, itong si Pope John Paul II, yung kanyang labi doon sa pinaglibingan ay dinala ho dito sa loob ng Basilica. Kaya meron ho siyang tomb at dito may mga nakita tayong mga nagdarasal doon sa kanyang tomb na nandito nga sa loob ng Basilica. Siyempre sa ating mga Pilipino, malapit na malapit si Pope John Paul II dahil ilang beses din naman siya talagang nagpunta sa Pilipinas. May kahulugan daw ang bawat disenyo sa altar. Mula sa hig hanggang kisame, punong-puno ito ng kahulugan at kasaysayan. Ayan, mga kapuso, kaya kung sakali magkakaroon ho kayo ng pagkakataon, papala rin na makarating po dito sa Vatican City. Isa ho sa mga hindi nyo dapat palampasin ang pagpunta dito sa St. Peter's Basilica, ang pagpasok sa loob. Dahil libre naman po ito at actually maaga hong nagbubukas, nagpapapila dito. Nung pumunta kami noong Wednesday dahil yun ay general audience, papal audience, alas 7 pa lamang ho na umaga, nagpapapila na. Pero dahil ito naman po ay libre, kahit wala po yung general audience, ay nagpapapasok din ho sila ng maaga dyan. Pero syempre, iba naman kapag may mga special occasions, syempre nagkakaroon ho ng kaunting pagbabago doon sa schedule na binubuksan sa publiko itong St. Peter's Basilica. Igan? Yung Santo Papa ba nagbimisa dyan sa Basilica, Susan?
Yes, Igan, si Santo Papa ay nagmimisa dito. Siyempre, during special occasion, lalong-lalo na kapag New Year's Eve, Pasko, Easter Sunday, yun yung mga pagkakataon na nagmimisa dyan. At pagka pumasok po kayo dito sa loob ng St. Peter's Basilica, makikita niyo po yung Balducino. Itong Balducino, ito po yung altar kung saan tanging ang Santo Papa lamang ang maaaring magmisa. Makikita niyo po yan. At nung pinasok nga namin, medyo may mga ginagawa pong konting renovation. Pero lahat naman ho ay makikita nyo kung sakasakaling kayo magkakaroon at papalarin nga na makapunta rito sa Vatican City. Igan? Maraming salamat, Susan Enriquez.